Para sa kanya, kathang isip lamang ang lahat, mga kwentong panakot para hindi lumabas ang kabataan sa gabi. Ngunit may kakaiba sa paraan ng pagsasalita ng mga tao, walang halakhak, walang biro, puro takot. Isang gabi, habang nasa tindahan siya ni Aling Rosa, narinig niyang pinag-uusapan ng mga tao ang panibagong pagkawala. Si Lito, hindi na nakita simula kahapon, pagulong na sabi ng isang lalaki. Sa gubat huling nakita, sagot ng isa, nanginginig ang tinig. Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Marco. Si Lito ay kilala sa baryo, malakas, palaban, at hindi natatakot kanino man. Kung siya ay nawala roon, ano pa ang pag-asa ng iba? Sa kabila ng takot na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib, may isang bagay na mas malakas, kuryosidad. Kinagabihan, habang natutulog na ang baryo, tahimik na lumabas si Marco ng bahay. Bitbit ang flashlight at lakas ng loob, tinahak niya ang daan patungo sa lumang tulay. Bawat hakbang ay may kasamang kaba. Bawat tunog ay parang may kasunod na yapak. Pagdating niya sa bungad ng gubat, biglang hamangin ng malakas. Ang mga puno ay tila nagbubulungan, at ang liwanag ng buwan ay halos hindi makapasok sa makakapal na dahon. Sa lupa, may nakita siyang baka ng paa, papasok sa gubat, ngunit walang baka palabas. Nilunok ni Marco ang kanyang laway. Ito nga talaga ang lugar, bulong niya sa sarili, na kinakatakutan, at kumukuha ng tao. At sa mismong sandaling iyon, may narinig siyang sigaw mula sa kailaliman ng gubat. Hindi niya alam na iyon na ang simula ng kanyang bangungot. Napatigil si Marco sa kinatatayuan niya. Ang sigaw ay hindi malinaw kung lalaki o babae, ngunit puno ito ng sakit at takot. Umalangaw-ngaw iyon sa buong gubat, saka biglang nawala, parang sinipsip ng dilim. May tao, pag-ulong niyang sabi, kahit alam niyang wala siyang kasamang makikinig. Marihing huminga si Marco at itinapat ang flashlight sa loob ng gubat. Tumama ang liwanag sa mga punong baluktot ang mga sanga, tila mga kamay na nag-aanyaya o humahablot. Sa bawat hakbang niya papasok, mas bumibigat ang hangin at tila humihigpit ang paligid. May naamoy siyang kakaiba, amoy lupa at amoy bulok. Ilang metro pa ang kanyang nilakad nang may makita siyang punit-punit na damit na nakasabit sa isang mababang sanga. Lumapit siya at napansin ang bahid ng tuyo ng tubo. Kay Lito, pulong niya, nanginginig ang kamay. Biglang may kaluspo sa kanyang likuran. Mabilis siyang lumingon, ngunit wala siyang nakita, maliban sa mga baka ng paa na unti-unting naglalaho, parang hinihigop ng lupa. Napaatras si Marco. Sa unang pagkakataon, pumasok sa isip niya ang babala ng mga matatanda. Hindi ito basta gubat. Nagpatuloy siya hanggang sa makarating sa isang maliit na clearing. Sa gitna nito ay may lumang balon, napapaligiran ng mga sirang bato at mga kandilang matagal nang natunaw. Parang may nagsasagawa roon ng ritual. Biglang humina ang flashlight. Hindi ngayon, pag-ulong niyang sabi habang kinakalabit ang ilaw. Sa sandaling iyon, may narinig siyang bulong, malapit, sobrang lapit. Umalis ka. Napalingon siya, ngunit wala pa ring tao. Ang boses ay parang sabay-sabay, marami, ngunit iisa ang sinasabi. Umalis ka, bago ka pa mapasama sa amin. Nang biglang bumalik ang liwanag ng flashlight, may nakita siyang bagay sa tabi ng balon, isang pares ng tsinelas. Putik-putik, punit, at may nakasulat sa gilid ang pangalan. Lito. Nang sandaling iyon, may kamay na humawak sa kanyang bukong-bukong mula sa likod. Napahiyaw si Marco, at tuluyang namatay ang ilaw. Napahandusay si Marco sa lupa nang mawala ang ilaw ng flashlight. Ramdam niya ang malamig at putikang lupa sa kanyang mukha, at ang kamay na humawak sa kanyang bukong-bukong ay hindi pa rin bumibitaw. Bitawan mo ko, sigaw niya habang pilit na sumisipa. Ngunit imbes na higpitin ang kapit, unti-unting humina ang hawak, parang nauubusan ng lakas. Sa tulong ng liwanag ng buwan na sumilip sa pagitan ng mga dahon, nakita niya ang may-ari ng kamay. Isa itong lalaki, payat, mapata, at halos butot balat. Nakadilat ang mga mata ngunit wala itong buhay, parang matagal ng patay, ngunit gumagalaw pa rin. Dahan-dahan itong bamuka ang bibig. Hindi kami makaalis. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Sinong Kami? Nanginginig niyang tanong. Dahan-dahang itinuro ng lalaki ang balon. Biglang may mga aninong umangat mula sa bunganga nito, isa, dalawa, hanggang sa hindi na mabilang. Mga taong magkakaiba ang mukha, bata, matanda, lalaki, babae. Lahat sila ay may iisang anyo ng paghihirap. May ilan na wala ng mata, ang iba ay baluktot ang leeg, at ang ilan ay tila hinaila pababa ng kung anong hindi nakikita. Sila ang mga nawala, bulong ni Marco. Tumango ang lalaki. Hinaila kami ng lugar na to, pinakain sa kanya ang aming takot. Biglang umalangaw-ngaw ang gubat. Ang mga puno ay kumalabog, at ang lupa ay tila humihina.
Mula sa balon ay may umangat na mas makapal na dilim, parang anino na may sariling isip. Isa pa, bulong ng sabay-sabay na boses. Isa pa ang kukunin. Biglang naramdaman ni Marco ang kirot sa kanyang dibdib, parang may humihila sa kanyang loob, sa kanyang mga alaala, sa kanyang takot. Nakita niya ang sarili bilang bata, mag-isa, umiiyak sa dilim. Hindi, sigaw niya, hindi ako sa inyo. Sa huling lakas, hinailan niya ang sarili palayo sa balon at tumakbo. Ang mga bulong ay naging sigaw, ang mga anino ay humabol, at ang lupa ay tila gustong lumunin ang kanyang mga paa. Hindi na siya lumingon. Nang marating niya ang bungad ng gubat, biglang naglaho ang lahat, ang mga sigaw, ang hangin, ang mga anino. Pagdating ng umaga, natagpuan si Marco sa tabi ng lumang tulay, buhay, ngunit tahimik na tahimik. Mula noon, may dagdag na babala na ang mga matatanda sa San Isidro. Hindi lahat ng nakakapasok sa gubat ay nawawala agad. Ang iba, sabi nila, may iniiwang bahagi ng sarili roon. Nagising si Marco sa isang silid na puno ng liwanag, ngunit ang pakiramdam niya ay parang nasa ilalim pa rin siya ng lupa. Nakahiga siya sa kama sa maliit na klinika ng baryo. Amoy gamot at kandila ang paligid, parang may ginawang dasal para sa kanya. Salamat sa Diyos, gising ka na, sabi ni Aling Rosa, nakaupo sa tabi niya. Kita sa mga mata nito ang takot na pilit itinatago. Akala namin, hindi ka naaabot. Tinangka ni Marco na magsalita, ngunit tuyo ang kanyang lalamunan. Nang sa wakas ay nakapagsalita siya, iisa lang ang lumabas sa kanyang bibig. May naiwan. Nagkatinginan ng mga matatanda sa loob ng silid. Isa sa kanila, si Mang Isko, ang pinakamatanda sa baryo, dahan-daang lumapit. Alam na namin, mahinahon nitong sabi. Ganyan talaga kapag nakabalik ka mula roon. Mula noon, napansin ni Marco na may mga bagay na hindi na tama. Hindi na siya natatakot sa dilim, pero ang dilim ang tila natatakot sa kanya. Kapag gabi, napapansin niyang humahaba ang kanyang anino, mas mahaba kaysa dapat, at minsan ay hindi gumagalaw kasabay niya. Sa panaginip niya, lagi siyang nasa bungad ng balon. May boses na tumatawag, pamilyar at malamig. Bumalik ka. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, may batang hamarang sa kanya sa daan. Mapatla ang mukha nito at basang-basa ang damit, parang galing sa ilalim ng lupa. Kuya, mahinang sabi ng bata, ikaw ba ang susunod na bantay? Nanlaki ang mata ni Marco. Anong bantay? Tanong niya. Ngumiti ang bata, isang ngiting hindi pambata. May kailangang magbukas ng daan, sagot nito. At ikaw ang naiwan. Kinabukasan, may panibagong nawawala sa baryo. At nang tanungin si Marco kung nasaan siya kagabi, hindi niya matindaan ang sagot. Ang alam lang niya, may putik sa kanyang sapatos, at sa kanyang mga kamay. Sa dulo ng baryo, sa bungad ng luntiang gubat, may bagong baka ng paa, palabas. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may isang baka na bumalik. Lumipas ang mga araw na parang normal ang lahat sa San Isidro, ngunit si Marco lamang ang nakakaalam na nagkukunwari lang ang katahimikan. Tuwing gabi, palihim siyang nagigising sa parehong oras, 3:00 ng madaling araw. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil may tumatawag sa loob ng kanyang isipan. Hindi na ito pabulong. Hindi na ito pakiusap. Isa na itong utos. Isang gabi, tumingin siya sa salamin at napatras. Ang kanyang mga mata ay may bahid na ng dilim, parang lalim ng balon. Kapag pumupurap siya, may ibang mukhang sumisilip, mga mukhang pamilyar sa mga nawawala sa baryo. Hindi ko kayo dadalhin, mahina niyang sabi sa salamin. Ngunit gumalaw ang kanyang anino kahit hindi siya gumagalaw. Hindi mo kailangang dalhin, sagot nito. Kusang lalapit ang mga natatakot. At tama ito. Unti-unting napansin ni Marco na ang mga taong nawawala ay yaong may mabigat na takot, isang ama na puno ng galit, isang dalagang puno ng lihim, isang binatang ayaw ng mabuhay. At bago sila mawala, lahat sila ay lumalapit kay Marco. Para humingi ng payo, para maglabas ng sama ng loob, para magtiwala, at bawat gabi pagkatapos, may putik na naman sa kanyang mga paa. Isang gabi, naglakas loob siyang bumalik sa gubat, hindi bilang biktima, kundi bilang tagapagbantay. Sa harap ng balon, muling umangat ang mga anino, ngunit ngayon ay yumuyuko sila. Pwede pa bang tapusin ito? Tanong niya. Mula sa kailaliman, isang tinig ang sumagot, ang tinig ng gubat mismo. May sumpang hindi winawasak. Ipinapasa lamang. Nanlumo si Marco. Ibig sabihin, wala ng takas. Sa huling liwanag ng buwan, may nakita siyang bagong figure sa pagitan ng mga puno, isang batang lalaki, nanginginig, nawawala ang landas. Lumingon si Marco sa balon, saka sa bata. Huminga siya ng malalim. Lumakad siya palapit, at sa sandaling iyon, tuluyan nang nagsara ang daan palabas ng luntiang gubat.
Dahil ang bantay nito ay hindi na umaalis. Tahimik ang luntiang gubat ng gabing iyon. Walang hangin, walang kuliglig. Kahit ang mga anino ay tila nakapirmi, naghihintay. Nakatayo si Marco sa tabi ng balon, hawak ang lumang lubid na matagal nang hindi ginagamit. Sa unang pagkakataon, malinaw sa kanya ang lahat, hindi siya pinili dahil sa tapang o kuryosidad. Pinili siya dahil may kaya siyang iwan. Ang takot niya noon ay sarili lamang niya. Ngayon, dala niya ang takot ng buong baryo. Mula sa dilim ay lumapit ang batang nakita niya kanina. Nanginginig, umiiyak, at hawak ang punit na tsinelas. "Kuya," sabi nito, "hindi ko po alam ang daan pa uwi." Lumuhad si Marco sa harap ng bata. Sa likod niya, gumalaw ang balon, parang humihinga, parang gutom. "Makakaalis ka," mahinahon niyang sabi. "Hindi ka kukunin ng gubat." Sa unang pagkakataon mula nang may maging bantay, tumanggi ang isang kaluluwa sa alok ng dilim. Umalangaw-ngaw ang sigaw ng gubat, galit, pagkabigo, sakit. Ang mga anino ay nagwala, ang mga puno ay umuga, at ang balon ay unti-unting nagbitak. "Kung walang kukunin," sigaw ng tinig mula sa kailaliman. May kapalit, tumayo si Marco. "Ako na," sagot niya. Hinawakan niya ang lubid at tumingin sa langit kung saan bahagyang sumilip ang unang liwanag ng umaga. Ngumiti siya, hindi ng takot, kundi ng pagtanggap. Sa huling sandali, tinulak niya ang bata palayo sa gubat. At siya ang bumaba sa balon. Pagsikat ng araw, nagising ang San Isidro sa kakaibang katahimikan. Walang bagong nawawala, walang sigaw, walang baka papasok sa gubat. Sa bungad ng luntiang gubat, natagpuan lamang ang flashlight ni Marco, patay, ngunit buo. Mula noon, sinasabi ng mga matatanda, may bantay pa rin ang gubat. Pero ngayon, bulong nila. Siya na ang pumipigil, hindi na ang kumukuha. At kung minsan, kapag dumaan ka sa lumang tulay sa madaling araw, makakaramdam ka ng biglang gun sa dibdib. Parang may isang takot na hindi na kailangang mangyari. Lumipas ang maraming taon. Halos wala nang naaalala ang mga tao sa San Isidro tungkol sa luntiang gubat. Ang lumang tulay ay napalitan na ng sementado, ang mga babala ay naging kwento na lang para takutin ang mga bata, at ang balon, ayon sa tala ng munisipyo, ay gumuho na. Ngunit may mga bagay na hindi binubura ng panahon. Isang gabi, may dayuhang lalaki ang naligaw sa baryo. Pagod, pawisan, at may dala-dalang kamera. Nagtanong siya sa isang matandang babae sa tindahan. "May gubat po ba rito na maraming nawawala noon?" Biglang tumigil ang babae sa pag-aayos ng paninda. Dahan-dahan siyang tumingin sa lalaki. "Bakit mo natanong?" Mahinahon niyang sagot. "May naririnig po kasi ako," sabi ng lalaki. Sa gabi, parang may nagbabantay. Ngumiti ang matanda, isang ngiting may halong lungkot at paggalang. "Kung naririnig mo," sabi niya, "ibig sabihin, hindi ka pa niya pinapayagang mawala." Kinagabihan, nagkapo ang lalaki malapit sa dating bungad ng gubat. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising siya sa tunog ng lubad na humihigpit, at sa isang pamilyar na tinig na hindi niya kilala, ngunit ramdam niya. "Hanggang dito ka lang," mahinang sabi ng boses. "Bumalik ka na." Pagmulat ng lalaki, mag-isa na lang siya. Walang baka ng paa, walang baka ng gulong. Tanging malamig na hangin, at pakiramdam na may iniligtas sa kanya. Sa ilalim ng lupa, sa kailaliman ng balon na hindi na nakikita ng mata, may isang bantay na patuloy na nagbibilang, hindi ng mga nawawala, kundi ng mga nakaligtas. At habang may takot pa sa mundo, may isang anino na pipiliing suluhin ito. Tahimik, mapagbantay, hindi na kailanman aalis. Hindi alam ng mga taga San Isidro kung kailan nagsimula iyon. Basta isang araw, may napansin silang kakaiba. Kapag may taong tahimik na umiiyak sa gabi, kapag may bigat sa dibdib na hindi masabi kahit kanino, gumagana yun bago mag-umaga. Walang nagpapasalamat, walang nakakaalam kung kanino. Sa ilalim ng lupa, sa lugar na wala ng oras, nakikinig si Marco. Hindi na siya tao, pero hindi rin siya multo. Isa na siyang pagitan. Ang bawat takot na hindi na ilalabas ay dumadaloy sa kanya, mga panghihinayang, galit, lungkot, at mga salitang hindi na nasabi. Hindi na niya nakikita ang mundo, pero naririnig niya ang mga isip. At minsan, may isang tinig na mas malinaw kaysa iba. Isang batang babae, takot, nag-iisa. Kung totoo ka man, bulong ng bata sa dilim ng kanyang kwarto. Sana may makinig. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang maraming taon, gumalaw ang balon, hindi pababa, kundi paitaas. Narinig ng bata ang isang mahinang tinig, parang hangin sa pagitan ng mga puno. Hindi ka nag-iisa. Kinabukasan, gumuhit ang bata. Isang gubat, isang balon, at isang aninong nakatayo sa gitna, hindi nakakatakot, kundi nakaunat ang kamay. Ipinaskil iyon ng kanyang guro sa pisara. Walang nakaalam kung bakit kinabahan ng mga matatanda nang makita iyon.
Sa ilalim ng lupa, napangiti si Marco. Ngunit sa pagngiti niyang iyon, may ibang gumising. Isang bagay na mas matanda kaysa sa balon. Mas tahimik, mas gutom. Kung kaya mong suluhin ang takot, bulong ng nilalang sa kailaliman. Kaya mo ring magbukas ng pinto. At sa unang pagkakataon mula nang siya'y bumaba, nakaramdam ng takot si Marco. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa mundo sa ibabaw. Dahil ang mga nakikinig, ay napapansin din. Hindi pangalan ang unang nawala, kundi alaala. May mga matatanda sa San Isidro na biglang hindi na maalala kung bakit nila iniiwasan ang dating gubat. May mga guhit sa mga lumang libro ng simbahan na unti-unting kumukupas, parang binuburan ng kamay na hindi nakikita. Kahit ang salitang balon ay bihira ng banggitin. Sa ilalim ng lupa, naramdaman niyo ni Marco. Ang katahimikan ay hindi na basta katahimikan, may espasyong nawawala. Parang may kinakain hindi ang mga tao, kundi ang kanilang kaalaman. Lumalaki ka na, wika ng tinig na gumising sa Kabanata 9. Hindi ito nagmumula sa balon. Hindi rin sa gubat. Ito'y nasa ilalim ng lahat. Akala mo ang takot lang ang aking pagkain, patuloy ng tinig. Mas masustansya ang paglimot. Nakita ni Marco ang hindi niya dapat makita, mga anyong hindi hinuhubog ng mata ng tao. Mga aninong walang hugis, gumagalaw sa pagitan ng mga alaala ng mga tao. Doon niya naunawaan ang katotohanan. Ang balon ay hindi ang pinagmulan. Isa lamang itong bunganga. At ikaw, sabi ng nilalang, ay naging tulay. Pilit na hinigpitin ni Marco ang sarili kung may natira pa mang sarili. Hindi ko bubuksan ang pinto. Isang mahinang pagtawa ang umalangaw-ngaw. Huli ka na. Sa ibabaw ng lupa, isang bata ang gumuhit muli, ngunit ngayon, hindi na kamay ang nakaunat. Isa na itong pinto, bahagyang bukas. Sa simbahan, may kandilang kusang namatay. Sa gubat, may pulong unang beses na bumaligtad ang anino. At kapag tuluyang nabuksan, bulong ng nilalang. Hindi na tao ang mawawala. Tahimik si Marco. Pagkatapos, sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon. Sumigaw siya, hindi ng takot, kundi ng babala. At ang sigaw na iyon ay narinig ng iisang tao lamang sa San Isidro. Isang batang hindi pa natutong matakot. Ang batang hindi pa natutong matakot ay nagngangalang Ilay. Hindi niya narinig ang sigaw bilang tunog. Narinig niya ito bilang panawagan. Isang pakiramdam sa dibdib na nagsabing may mali at may naghihintay. Habang ang iba ay nakakalimot, si Ilay ay nakakaalala. Hindi ng mga pangyayari, kundi ng damdamin. Isang gabi, naglakad siya patungo sa lugar na wala na sa mapa. Walang gubat, walang balon, ngunit ramdam pa rin ang bigat ng lupa. Lumuhad siya at inilapat ang palad sa lupa. Kung nariyan ka, mahinahon niyang sabi. Hindi kita tinatakasan. Sa kailaliman, narinig ni Marco ang tinig ng bata. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, may sumagot sa kanya na hindi takot. Ang mas matanda sa dilim ay gumalaw, galit, gutom, nagmamadali. Ngunit may bagay itong hindi kayang kainin, ang tapang na hindi ipinanganak sa takot. Hindi ka dapat nandito, umalangaw-ngaw ang tinig. Tumayo si Ilay. Kung may pinto, sabi niya, pwede rin itong isara. Sa sandaling iyon, pinili ni Marco. Hindi niya nilabanan ang dilim. Hindi rin siya tumakas. Hinawakan niya ito. Inilapat niya ang lahat ng takot na kanyang sinagap, lahat ng sakit, lahat ng lungkot at itinali ang nilalang sa sarili niyang kailaliman. Ang balon, ang gubat, ang anino, lahat ay gumuho paloob. Isang huling bulong ang naiwan. Salamat at paalam. Pagsikat ng araw, tuluyang naglaho ang bigat sa San Isidro. Walang baka, walang pagkawala, walang bantay. Lumaki si Ilay na may kakaibang alaala, hindi ng takot, kundi ng isang taong piniling manatili sa dilim para hindi na kailangang may mawala. At kung minsan, kapag tahimik ang mundo, kapag may taong nalulunod sa sariling isip, may mararamdaman silang bahagyang gone. Parang may isang aninong bumubulong.